Mga kaibigan, nilantad na po at ibinulgar ni VP Sara ang kakilakilabot mga kaibigan. Nakakagulantang na sikreto at nabaho ng mag-asawang bangag. Mga kaibigan, kung napansin nyo talagang tadtaran at puspusan po ito pong pag-i-impeach ng mga kongresista dito kay VP Sara at patuloy po ang kanilang pagtataguyod ng kanyang mga impeachment raps dyan po sa Kongreso. Kaya itong si VP Sara hindi nagpapatinag at dito sa kanyang interview nilantad niya po lahat ng mga mababantot na ginagawa ng mga kongresista at ng mga galamay ni Bangag dyan sa gobyerno. At syempre hindi nakatakas mga kaibigan itong asawa ni Bangag na si Liza na forever na inggitera kay VP Sara. Ayan mga kaibigan, ito kasing si Liza mga kaibigan, hindi pa man kasi talaga sila close ni VP Sara. Hindi pa bago mag-election pa, 2020, before 2022, talagang may pagkagalit, may pagkainggit na talaga tong si Liza dito kay VP Sara. Kasi hindi sinasadya ni VP Sara na wrong send, na huli ni VP Sara na sinisiraan niya po at binabackstab ni Liza itong si VP Sara sa kanya mga, hindi natin alam kung mga kaibigan niya ba yun o mga kakilala niya. Pero itong si Liza nagkamali, pagka ano kasi itong si Liza hindi maano dahil siguro sa kakaano, naaano ang kanyang pag-iisip, pumupurol, yan tuloy na wrong send siya at nasend niya kay VP Sara. Minsan na nga lang manlalait na wrong send pa, aray mo. Itong nangyari mga kaibigan, si VP Sara, dined pa na lang. At mamaya makikita nyo, malalaman nyo ang buong kwento ng iba pa ha, isa lang yan sa mga mababahong sekreto na inilantad ni VP Sara. Pero bago ang lahat mga kaibigan, panoorin natin muna itong panayam dito kay Kaufman, kay Attorney Kaufman, na kung saan sinabi niya, sinagot niya yung mga patutsada ni Trillanes na wala daw kinalaman itong si Trillanes dito sa ICC hearing. At kaya itong si Attorney Kaufman hindi pinalagpas at sinagot niya itong mga kasinungalingan na lumalabas dyan sa bibig ni Trililing. Ayan mga kaibigan, pakinggan natin itong panayam kay Attorney Kaufman. Well, I can't tell you who gave witnesses to the ICC. Okay, but I can tell you what Mr. Trillanes himself said. I mean, I came here with Yes. a few articles here. I mean, back in September of 2025, we had Jesus Crispin Remulla, when he was then the Secretary of Justice, I think, saying that the country has no direct relationship with the ICC, which is why Trillanes became a bridge between its government and the responsibility to protect witnesses. Then, I think in October, he also said that Trillanes remains in coordination with the ICC to submit evidence and assist in locating witnesses for the case. That's Trillanes himself. And as of today, Anong takas mo, Remulla, Trillanes? once again, now the Ombudsman comes back and he said the former Senator Antonio Trillanes, who introduced him to two ICC personnel, and they discussed the protection for witnesses in the ICC case that was filed against the former president, Rodrigo Duterte. Now, there's no secret about Trillanes' distaste, if I can put it that way, for the former president. He's been involved in this case right from the start. He was the person who refused to sign the Gordon report. He was the person who eagerly signed the Quadcom report. He's the person who, when Attorney Sabio died, and he withdrew his support for the communication that he filed right back at the beginning, then along came Trillanes himself, along with another attorney, Gary Alejano, and they filed a communication with the court. So he's always been behind the scenes, this individual. What does that mean to you? Well, it means that if he's close to the president himself, then perhaps there is some substance to the allegations that have been made. And is that a problem also, the statement by the Ombudsman saying that he admitted that he met with the ICC prosecutors? Well, it depends what witnesses. If he has been supplying witnesses, which what he claims to have been doing, it depends Essentially, what he's- witnesses he has been supplying. Essentially, he said that we need to protect the security of the witnesses as well. The Correct. state. Well, yes, witnesses should be protected, yes. But once Do again, you see anything wrong with that? Well, with the protection of witnesses, well, put it this way, it depends what the framework is and how the Filipino government can do that when it's not got an agreement with the courts at the present moment in time. I mean, there could be agreement. If you remember, the deputy prosecutor gave an interview to Rappler on Friday, and I even remember the timestamp. It was somewhere around 18 minutes and 30.
He was saying that the OTP, the Office of the Prosecutor, can conclude private agreements with private individuals and also with NGOs and with governments, obviously. That's under Article 54.3d of the Rome Statute. So anything's possible. I don't know. I can seek further clarification. I'm currently contemplating whether I ought to do that. Clarification on before the ICC, you can do that. Well, Trilianis has said so much in the press, then maybe, yes, I will be seeking clarification of what really he was doing. Before the pre-trial chamber, we can do that. Well, I can seek disclosure. I can petition the Office of the Prosecutor. I can ask for the disclosure of documentation. They can refuse. And if they refuse to give me it because they believe that I'm on a fishing trip as opposed to seeking it for some legitimate purpose, and I do have a legitimate purpose in mind, but I'm not going to disclose it to you, then I can go before the pre-trial chamber, before now the trial chamber, should we need to, if the case gets confirmed. All right. So, but essentially, we can say that that's a basis, one of the basis for saying that this is a politically motivated case. Well, he says It's it himself. clearly, yeah. He says it himself. Two factors. First of all, Trilianis, a known enemy of Duterte, admitting himself that he was bringing witnesses to the ICC. Yun naman pala mga kaibigan, inamin naman pala nitong ni Trillanes na siya ay kabilang dito sa pag-funnel ng mga witness o yung tinatawag nating tanim witness o yung tanim saksi. Yung kung may tanim ebidensya, may tanim witness din pala mga kaibigan. Ito walang katakas-takas si Trillanes eh. Ang daming pruweba, resibo ni Atty. Kaufman. O kaya mga kaibigan, narekta na tayo ngayon dito kay VP Sara dito sa kanyang interview. At pakikinggan natin yung mga saloobin niya at yung mga paglantad niya ng mga natatagong sekreto ng mga kurakot dyan sa Kongreso. At yung mga galamay ni Bangag, iisa-isahin natin yan dito sa interview kay VP Sara. Panoorin natin ito mga kaibigan. Di mo kaya. Ma'am, nabanggit niyo yung pinirmahan para sa mga congressman. Ito yung parang allocation nila para sa DEP. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa DPWH, hindi lang pala kung saan-saan, pati sa DepEd, pinakikialaman nila yung pera. Yung school building program, yes. Na sinasabi ko lagi, hindi pwedeng kunin ng House of Representatives ang budget ng school building program. Kasi, ikaw na congressman ka, ang prioridad mo, dahil politiko ka, ay boto. Diba? So, ilalagay mo yung paaralan na yan, yung classroom na yan, kung saan ka kuha ng advantage sa boto. Sinasabi ko sa kanila, hindi pwede yun. Bigay nyo yan sa Department of Education, doon sa regional directors, doon sa superintendents, doon sa mga principal. Kasi sila yung nakakaalam talaga ng totohanang pangangailangan doon sa baba. Madaling salita, hindi po kayo nag-ipin, kaya medyo nag-init talaga lalo ang ulo ng mga to sa inyo. O hindi talaga. Hindi ako papayag na babuyin nila yung trabaho ng Department of Education. So, naisip ko, since ganyan ang ginagawa niyo sa budget, tapos ako pa rin yung aatakihin ninyo, kasi walang ginawa yung Department of Education, kahit meron naman, kahit ginawa na yung matatag agenda na susundan na lang ng lahat, para merong accomplishment yung administration, sabi ko, kayo na lang. Kayo na gumawa niyan, kayo na ang pumirma niyan. Ayaw ko pumirma. Ito po ba yung dahilan kung bakit walang natayong masyadong classroom? Naku, hindi ko alam sa kanila. Hindi ko alam sa kanila at saka yung pagda-download ng pera sa local government unit para sa para sa pagtayo ng mga classroom. Galing sa isang politiko, congressman, ibigay mo sa isang politiko, mayor, governor, anong mangyayari doon? Boto din, 'di ba? Boto ko rin ang uunahin ko. Kasi politiko eh. Ang politiko naman hindi yan kalahati. Siguro ang politiko, sa mga kakilala ko, merong mga 100% nag-iisip ng boto lang. Meron dyan 75% nag-iisip, okay 25 para sa kaayusan ng lugar, 75% para sa boto ko.
ganun ang mindset ng politiko, paano ba ako makakabalik sa posisyon ko? Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate, hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya, ibalik niyo sa DepEd, trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na. Wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ano ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa ano pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya. So, gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles dyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya.
Dalawa yun eh. Sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na yung pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindi? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos nung disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig nung asawa? Oo, di ba? Kasi yung sumunod na, iba na eh. Tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? I mean, di ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care? O, tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan ka niya na hindi mo naiintindihan? Kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, di ba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha. Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024, ito April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala.
Bigla yan ng message sa akin na, "Hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up in September, ganyan. May I request a video from you? It would really cheer him up," ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Come mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa mga January, siguro 2021. Kung tama ako ha, January 21, nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw 2:00 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasak ko. Sabi ko, 2:00 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi 2:00 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko nung link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Diba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel. Tapos link. Sabi ko, itong na ito, so hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So, sabi ko, tama nga. Ito? Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin-rin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po'y magkamag-anak. Posible Tsaka kaya nag-stem to, malayo pa yung election, 2021, may mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila and then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow pink. Nila yung may galit sa inyo, which is Makabayan, di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow pink. Ano bang dyan? Isa lang naman yan sila, di ba? Yellow tsaka pink. Oh. yellow tsaka red pinaghalo. Naging pink. Yung mga yellow pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM,
administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So yes, pink, yellow, red. Tapos meron pa yung isa eh. So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually 5. 5 yan. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million, kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to? Merong nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho eh. August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung posisyon natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito kailangan saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, livelihood assistance program, entrepreneurship program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag
kulang ang resources mo, specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O, kahit saan, maglagay tayo dito, kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon, dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Si Mary Grace Piatos po ba ay totoong pangalan ng isang tao? Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuo na nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, funds. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. And mako-compromise, VP, yung operations kapag inilabas tong information na ito. Hindi lang yung operations, pero mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakit sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin Tama na ba? nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Oo, kasi, tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa bibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun Diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal. Doon sa kalaban, kumbaga. Diba?
So, doon ka bibili sa loob. Or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila.